Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong True Giving from the Heart. Hahanguin po natin ang pag-aaral na ito sa Mark chapter 12 verses 41 hanggang 44. Atin pong basahin ang talata. Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything all she had to live on." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa umaga pong ito, ang ating tatalakayin ay ang sukatan ng tunay na pagbibigay at papaano sinusukat ng Panginoon ang ating mga pagkakaloob. Simulan po natin ito mga kapatid sa isang illustration. Imaginein po natin na meron 2 tao nagbigay. 2 people giving to charity. One donates $10,000 but hardly notices it missing from his wealth. Dahil sa kanyang yaman, magbigay man siya ng 10,000 na dolyar, hindi mapapansin na nabawasan ang kanyang yaman. Another gives $10, though it's all she has left. Now, the question is, which is the greater sacrifice? Yun bang nagkaloob ng 10,000 na napakalaking halaga? Sa atin sa Pilipinas mahigit kalahating milyong piso yan, na nanggaling naman sa isang taong ubod ng yaman, na hindi masyadong napansin ang 10,000 na mababawa sa kanyang malaking kayamanan. Samantalang yung isa nagbigay ng $10 pero iyon na lamang ang meron siya. Now the question is, which is the greater sacrifice? So, from a worldly perspective, yung nagbigay ng 10,000 ay napaka-generous. Sa tingin ng mundo, ubod ng laki nito kumpara doon sa $10. Napaka-milyang-milya ang layo ng pagitan ng $10 sa $10,000. At ang mundo titingnan the generosity of the man who gave $10,000. But from God's perspective, nakita natin na yung second person na nagbigay ng $10 is more generous because she gave out of poverty and with full dependence on Him. This is precisely the lesson Jesus teaches in Mark chapter 12, 41 to 44. May mga ilang prinsipyong mahalaga na ating makita sa pag-aaral na ito. At tingnan po natin ang unang prinsipyo. 1. Jesus was observing the offering. Ang sabi po ng talata, Mark 12, 41, 42, "And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and the poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny." So yung prinsipyo pong ito ay mahalagang makita ng lahat ng mga mananampalataya na tumutungo sa templo para sumamba. Ang ating pagsamba
kabahagi ng ating nakasanayan, nakagawian at itinuro sa ating pananampalataya, pupunta tayo sa pagsamba dahil tayo ay maghahandog. Maghahandog ng papuri, maghahandog ng pagsamba, maghahandog ng bagay na alam naman nating sa Diyos din galing. Wala naman tayong pwedeng ibigay sa Kanya na hindi galing sa Kanya. Kung naghahandog ka ng magandang tinig dahil ikay manganganta, kaya mo nagagawa yon dahil binigyan ka ng talentong yon na wala ang iba. Kaya mo lang nagagawa yon kasi meron ka nun. Kung nakapagkakaloob man tayo mga kapatid ng mga abilidad na meron tayo, ating kinikilala na ito'y galing din sa Diyos. Ang pinagkalooban ng marami ay nire-require ng marami. Ang pinagkalooban ng kakaunti, kaunti lang ang nire-required sa kanila. So pero ang katotohanan, gusto ko po munang bigyan natin ng emphasis ay ang realidad. Kapag pinagkalooban ka ng Diyos, minamasdan ng Diyos kung anong gagawin mo doon. Amen? If you have something that God gave you today, the first thing that you need to know and realize is this: God is watching you. Jesus watches our giving. Take note na ang pagbabantay ng Diyos at kanyang pagtingin sa atin hindi lang naman lagi sa aspeto ng proteksyon. Bagamat yun ang gusto natin. We always want God to be with us for our protection. Amen? Pero take note, God is also watching us for our accountability. God is looking at us if we are going to live the name. If we are going to live the name of being a believer of Christ. We carry the name Christian. And God is watching if we are living up the name. Paano tayo makaka-impluwensya sa iba? Paano natin magagamit ang pangalan na dala-dala natin nang hindi walang kabuluhan? Kasi bawal sa Diyos yun eh. Yung gamitin natin ang kanyang pangalan ng walang kabuluhan. We are using the name of God in vain. Kaya kapag ginamit natin yung name na tayo'y Christian, we need and we are required to use the name properly. Tama po ba? Or we change the name. Dahil lalabas lang po tayo na napaka-ipokrito at nagsisinungaling sa ating mga testimony. So dito po makikita natin, Jesus intentionally sat and He watched people give. Ang atin pong makikita rito yung katotohanan na si Jesus ay interested not just in what we give, but in how and why we give. I think yung latter ay mas importante sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ang number, yung amount. God is not interested more with the amount. Why? Nasa Kanya naman lahat yan eh. Siya naman ang may bigay lahat yan eh. Hindi kailangan ng Diyos ang ating yaman in reality. Hindi kailangan ng Diyos ang ating salapi. Galing lahat sa Kanya yan. Anumang maipagkakaloob natin sa Kanya, galing sa Kanya. Kaya I do personally believe, and the scripture is very clear on that matter, that God is interested more on how and why we give than on what we give. So giving is an act of worship. It is not about impressing others. Giving is about honoring God with the wealth that He entrusted us, because we are steward of God's wealth. And as we worship God, we give honor to God by giving Him the things that He entrusted us, para continuously
dumaloy yung pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay dahil tayo'y daanan lang naman ng kanyang mga resources. The more we keep, the more we hoard the resources that God gave us, the more na hindi nagiging maayos ang daloy ng biyaya ng Diyos. Kasi pinagsasamantalahan natin sa ating sariling kasakiman yung mga biyayang dapat ay daluyan lamang tayo. Kaya merong nagugutom, merong kinukulang kasi nagiging makasarili ang tao sa ginagawa ng Diyos na daluyan ng dapat ay pagpapala sa iba. So yung giving is an act of worship. It is not about impressing others, na napakadaling gawin ng taong magbigay kapag merong kamerang nakatutok, napakagaling na dumamay sa iba kapag may kamerang nakatutok, at kapag nakalista sa talaan na sila ang nag-donate at sila ang nagbigay. Kaya it is very common, makikita ninyo sa mga simbahan, donated by, given by, no? Dahil nandun yung impression na madaling magbigay kung may palakpakan. Pero ang layunin po ng pagkakaloob, tandaan, it is an act of worship and not to impress other people. It is about giving honor to God. So the rich gave out of their abundance. Nakita po natin sa talata yung mga mayayaman nandun at nakikita sila ng Panginoon. Ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng ating mga motibo. And many rich people came and they gave out of their abundance. Meaning, they gave but they still had plenty left. Nakita ng Panginoon yon at kita rin ng Panginoon ang isang babaeng balo na nagkaloob ng tanging bagay na meron siya, demonstrating radical trust in God's provision, na ipinagkatiwala niya ang lahat ng meron siya sa pananampalataya na ang pagpapala naman ng Diyos, katulad ng panalangin itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng karanasan ng mga Israelita sa ilang, araw-araw pinakakain sila ng mana, at ang panalangin itinuro ni Jesus na bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. So that is the widow's demonstration of a radical trust. Yon ang kanyang ipinagkaloob. So para mapagbulay-bulayan natin ang bagay na ito at ma-i-apply sa ating mga buhay, I would like to give you some reflection questions. Magagamit nyo po ito sa inyong mga pag-aaral sa Bible study ng inyong pamilya para turuan ng inyong mga anak paano sila maging mahusay na steward ng resources ng Diyos, at sa inyong mga small group or Bible study group. Here are some reflection questions. 1. If Jesus were to watch your giving, what would He see? Kapatid, pag tiningnan ng Diyos ang iyong kayamanan ngayon at tiningnan ang iyong pagkakaloob, ano ang kanyang makikita? Pangalawa, do you give with a joyful heart or do you give out of obligation? Do you prioritize giving as an act of worship or do you see giving as an afterthought? Hindi po natin sasagutin yan ngayon. Kasi reflection question, kayo ang sasagot ng mga bagay na yan. Ituloy po natin ang pag-aaral ng talata and let us see the heart of the giver. Sabi po sa Mark 12, and He called His disciples to Him. So ang layunin ng Panginoon kung bakit minamasdan niya yung treasury kung saan nagkakaloob ang mga tao,
Dahil gagamitin niya ang bagay na ito bilang instrumento ng pagtuturo sa kanyang mga apostol. At kanyang pinalapit ang mga ito at ang sabi niya, "Truly I say to you." Kinlaro ng Panginoon kasi marahil namangha din yung mga alagad Naku, yung mayaman nagbigay ng madami. Yung mga mayayaman nagbibigay ng limpak-limpak. Pero sa mata ng Panginoon na nakababatid ng lahat, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, "This poor widow has put in more than all those who are contributing." Siguro sabi ng mga alagad, "Lord, nakita mo ba kung magkano bigay ng babae? Isang kusing lang ang binigay ng babae. Paano mo sasabihin? Paano mo sasabihin na mas marami, mas malaki ang nai-contribute niya? Hindi mo ba nakita yung isang maganda damit na yon, mas malaki binigay nun? Hindi mo ba napansin yung isang mama na yon, mas malaki binigay nun? Pero ano sabi ng Panginoon? Yes, nakita ko nga yan They all contributed out of their abundance. Nagbigay naman talaga yung mga yan pero nagbigay sila mula sa kanilang kayamanan. Ibig sabihin, hindi sila masyadong masasaktan. Kung nagbigay man sila ng malaki, hindi masyadong naapektuhan ang kanilang bulsa at ang kanilang bank account. But she pointed to the widow. She gave out of her poverty, and she put in everything she had. Nakita niyo po mga kapatid? Now, anong matututunan natin dito? Una, God measures the heart, not the amount. Wala po namang kakausapin ng Diyos dito, kundi tayo. Ang ating mga puso, tayong mga mananampalataya. Tayo po ang tinitingnan ng Diyos at ang ating puso, ang kanyang sinusukat, hindi ang laki ng ating ipinagkaloob. From a worldly perspective, the widow's gift was insignificant. Hindi nga marahil makakabili yon ng isa man lang kandila para sa altar. Hindi man lang makakabili ng isang panlinis man lang ng sahig ng simbahan. Pero ang sabi po ng Panginoong Diyos, from His perspective, her gift was the greatest because it required faith. Amen? At anong ipinakikita nito mga kapatid? This shows that God does not evaluate generosity based on the amount. God evaluate generosity on the attitude of the heart and the amount of trust in Him. Amen po ba mga kapatid? Hindi ko po sinasabi na walang silbi yung kaloob ng mga mayayaman. Hindi ko po sinasabi na hindi ino-honor ng Diyos ang kaloob ng mayayaman. Hindi, kailangan natin sila. At kailangan na ang mga merong kakayahan ay magbigay ng masaya. Yun naman ang sinasabi Magbigay tayo ng masaya. So, kay mayaman ka, kay mahirap ka, kapag nagbibigay ka ng hindi masaya at obligasyon lang, kita naman ng Panginoon yan Alam naman ng Panginoon yan. Sabi nga ni kapatid na Robert Cadangan, when we made ourselves owners rather than stewards of God, we will no longer practice hospitality and we cease to genuinely give. Amen, kapatid na Robert. Kapag kinilala natin na atin yan, manghihinayang tayo. Kapag kinilala natin na ito'y produkto at bunga ng lakas natin, manghihinayang tayo. Pero huwag niyong kakalimutan, ang lakas para kitain ang anumang bagay na meron ka, biyaya yan ng Diyos, lalo pa nga kung hindi mo pinaghirapan. Amen?
May mga pagpapala po tayo sa buhay natin na talagang pagpapala na hindi mo pinaghirapan. Pero pinadaan sa iyo ng Diyos dahil ang layunin ay maging daluyan ka ng pagpapala. Amen? Pangalawang dapat nating makita rito, yung widow's offering as contrast to the Pharisees. Ano ba yung mga Pariseo? Sa Mark 12:38-40, kayo na po ang magbasa. Just before this passage, bago po yung Mark chapter 12, yung passage na ito, makikita po natin, ni-rebuke ng Panginoon ang mga scribe at Pariseo. Kaya if you're going to look at the context of Mark chapter 12, verses 41-44, galing yan sa rebuke ng Panginoon doon sa Pariseo at sa mga eskriba sa Mark 12:38-40. Kayo na po ang magbasa ng mga talata. They sought recognition when they give. Yan ang sabi doon eh. In their religious acts, they want recognition, but they oppressed the poor. Ang ginagawa nila mga kapatid ay hypocrisy. No? This widow likely a victim of that corruption. But in spite of that, the widow chose to trust God rather than become bitter sa ginagawa ng mga Pariseo at ng mga skriba. Minsan tayo apektado rin mga kapatid eh. Minsan ganun din tayo tumingin eh. Hindi tayo nagbibigay sa simbahan dahil yung iba hindi nagbibigay. Ibinabase natin ang ating pagbibigay sa mga aksyon ng iba. Sinasabi natin, oh yun nga yaman-yaman eh, lit-lit magbigay sa simbahan eh. Ako mamalit din na ibibigay ko. Ibinabase natin ang generosity natin sa generosity ng iba. Kaya nga minsan gusto pa nating may maunang magbigay ng malaki para sumunod tayo magbigay din ng malaki. Nakikipagkompetensya tayo. Kaya mga kapatid, ayoko doon sa simbahang pinaglilingkuran ko na bago mag-offering, may tatayo pa ron at i-challenge sa mga mananampalataya na magbigay ng magbigay. Hindi kailangan yon. Sa mga Pentecostal, usong-uso yun eh. Mag-o-offering na lang eh. May tatayo pa. Magte-testimony about giving and the blessing of giving. Manipulation tawag doon. Hindi kailangan yon. Dahil yung totoong mananamba, yung totoong Kristiyano, hindi pupunta sa pagsamba empty-handed. Because they know it is not only a duty to give, but it is an automatic thing from a grateful heart to give. Amen mga kapatid. Kaya sa Winnipeg Unida, nagre-remind lang kami. Binabasa namin ang 2 Corinthians 9 just to encourage people when you give, magbigay kayo ng masaya at hindi napipilitan lang. Pinipigilan pa nga namin ng taong wag magbigay kung ang motibo'y hindi masaya. Pero hindi namin pinipilipit ang kamay, tinatakot na kapag hindi nagbigay, tatanggalin ang pagpapala. Ganyan sa Pentecostal. At simula nang naging pastor po ako mga kapatid, nakita ko paano pinagpapala ng Diyos ang simbahan dahil kailanman hindi kami namilit manghingi. And Winnipeg Unida is one example of God's blessing, of the generosity of believers. Pinaalalahanan po ako nung isang araw ng isang kapatid, Bishop, huwag nyo na ikukwento kung magkano yung pagpapalang, kung magkano pera ng Winnipeg Unida, huwag nyo na ikukwento kung ano yung mga pagpapala. Kung ako man ay nagbo-boast, I only boast in the Lord. Hindi po naging hindi po yun dahil si Pastor Ruel ang pastor nila. Hindi po dahil magaling si Pastor Ruel. Pero magaling ang salita ng Diyos sa pagtuturo sa mga kapatiran ng Winnipeg Unida papaano maging mabuting katiwala. Amen?
Malapit na po. Sa October, ang Winnipeg Unida ay debt-free. May utang po ngayon ang Winnipeg Unida sa mortgage ng building na aming nabili. Meron pa hong mortgage. Pero kung gugustuhin po namin, ngayon pa lang pwede na siyang bayaran because we have money to fully pay the mortgage. Pero nakatie up po yun 5 years contract po yun. Nakatie up yung mortgage 5 taon. At matatapos po yun sa October. Pagkatapos po ng amin pong mortgage contract, we are going to pay the entire amount na natitira. At yun po ay biyaya ng Diyos. Tumutulong po kami sa mga misyon. Ang pinakamalaking contributor sa Canada Mission ay ang Winnipeg Unida. Nakatulong po kami sa mga manggagawa sa Pilipinas sa pag-establish ng mga simbahan doon nung sila'y nagsisimula without no attachment at all. Wala kaming pakialam sa kanilang pamamahala. Hindi namin sila pinakialaman how they will run the church. We give them support financially without any attachment. Kasi daluyan lang naman ang Winnipeg Unida, ang mga kapatiran ng mga pagpapalang ito. So in contrast sa mga Pharisees na naghahanap ng recognition, na naghahanap ng honor, pero ino-oppress ang mga poor, ang babaeng ito nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Now again, para sa mga small group at Bible study, here are some reflection questions. 1. Do you give sacrificially or only when it is convenient? Nagkakaloob ka ba kapag nailabas mo na lahat ng gasto sa mortgage, sa insurance, sa gasolina ng kotse, sa bayad sa kotse, sa pang-groceries, sa pang-kapi-kapi mo, sa pasyal mo, at kung may matira, magbibigay ka? Is that how you give? In what areas of life is God calling you to trust Him more deeply? And how does your giving reflect your faith in God's provision? Mga kapatid, subok na subok ko ang Diyos. Subok na subok ko ang Diyos. Maraming pagkakataon na natukso at tinutukso ang inyong lingkod na mas kumita ng mas malaki. Pero mas pinili kong pagtiwalaan na magtrabahong full-time sa Diyos sa ministeryo ng pagpapastor, sa paniniwalang ang Diyos ang siyang bahala sa akin, sa aking asawa, sa aking mga anak. At sa prinsipyong yun na aking sinunod mula pa nung araw, alam ng Diyos ang aking puso at ang aking desire. Awa ng Diyos, malapit na po akong magretiro mga kapatid. Awa ng Diyos, hindi po kami pinababayaan. How does your giving reflect your faith in God's provision? Now, ano ang gospel implication ito? The gospel implication, makikita natin, si Jesus kasi ang ultimate giver. Yung pong pagkakaloob ng babaeng balo ay refleksyon ng sakripisyo ng ating Panginoon. That is the main point of the story. The widow gave all she had. And that is a foreshadow of what Jesus Christ will do. Kaya ang ating Panginoon, tinawag yung mga alagad niya, halikayo, halikayo. Ang tunay na pagbibigay ay yung wala nang matitira. And Jesus there is pointing to Himself. His ultimate sacrifice, na hindi siya magbibigay ng kapiraso lang ng buhay niya,
kalahati lang ng buhay niya, 80% ng buhay niya, kundi ng buong buhay niya. The widow gave all she had. And this foreshadows Jesus Christ, who gave His very life for sinners. And Jesus did not give out of His divine abundance. Mayaman ang Panginoon. Pwedeng baguhin ang plan of redemption. Pwedeng ibang paraan ang gawing pagliligtas in order to save Himself. Pero hindi. He humbled Himself. Hinubad, He emptied Himself. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin. Philippians chapter 2. At ano ang sabi sa 2 Corinthians 8 and 9? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich. Naku, wag nyo lang pababasa kay Eddie Villanueva yan. Pag binasa ni Eddie Villanueva yan, that is always in reference to material richness. Material riches. Pag Pentecostal na nagbasa ng 2 Corinthians 8:9, sa pagiging mahirap ni Kristo, yayaman tayo, ia-associate na naman yan sa pagyamang material. Lalo na kung si Oriel Balano babasa niyan. Pero take note mga kapatid, ang binabanggit na yaman dyan ay yamang espiritual. We are totally depraved, but because of Christ's ultimate sacrifice, we became rich. The widow's offering points us to the ultimate act of giving, the cross of the Lord Jesus Christ. Amen? So, makikita po natin, yung widow's offering is a reflection of Christ's sacrifice. Second, true giving reflects the gospel. Just as God gave His Son freely and sacrificially, so we should give with open hands and surrendered heart. Naisip po ba natin yon? Na ang John 3:16 ay pag-ibig ng Ama, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Freely, sacrificially. At yung mga pinagbigyan ng bugtong na anak, na eventually nakakilala sa kanya dahil tiyak naman kung kanino ibinigay si Jesus. Hindi naman ibinigay si Jesus sa lahat. Huwag niyo pong kalilimutan. The redemptive work of Christ is limited. It is not for all. Because if it is for all, then all people will eventually receive Him. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung ibinigay sa akin ng Ama, hindi ko kailanman itataboy. So kung tayo'y ibinigay kay Jesus lahat, di lahat ligtas. That is universality of salvation. Pero hindi ganon. Sapagkat maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, maraming pupunta doon, makipot ang daan patungo sa kaligtasan, konti lang ang makakasumpong nun. Kaya ang makikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na siyang mananampalataya doon sa whosoever believe will have an eternal life, hindi lahat. Only few. At yung mga yon na pinili ng Diyos para makilala si Jesus, para maging mananampalataya kay Jesus, ay ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan, espesipikong pinagbigyan kay Jesus. Kaya take note, si Jesus ibinigay sa mga siguradong pagbibigyan, hindi para sa lahat. In order for the redemptive work to be 100% effective, kailangan epektibo siya 100%. Now, naniniwala po ba kayo na ang power ng pagliligtas ni Jesus 100%? Do you believe? If you believe that
the power of the redemptive work of Jesus is 100%, ibig sabihin, lahat ng pinagbigyan kay Jesus, 100% ay pupunta sa langit. Can we say amen? Now, dahil hindi lahat ay pupunta sa langit, pwede ba nating sabihin hindi 100% effective ang kanyang sacrifice? Kung ang turo nyo si Jesus ay ibinigay para sa lahat ng tao, pwede nyo i-conclude na hindi 100% effective ang kanyang dugo. Dahil merong hindi mahuhugasan ng dugo na yon at may mga pupunta sa impyerno. Nakuha nyo po yung analogy at ang aking pagpapaliwanag. Subalit kung ikay naniniwala katulad ng aking paniniwala na ang dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo 100% effective, lahat ng mabuhusan nun siguradong ligtas. At para kanino yon? Para sa mga pinili ng Diyos na pagkalooban ng redemptive work ni Christ. Tama? Yun po yung doctrine ng limited atonement. The death of Christ is limited to the elect. It is not effective. Yung efficacious death ni Jesus, hindi effective sa mga hindi pinili. Pag hindi pinili sa kaligtasan, mapupunta sa kapahamakan. At ang sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hindi po mahirap unawain. Sarado lang ang isipan at ayaw intindihin. Kaya hindi maintindihan. Amen? So we give not to earn the favor of God, but because we have already received God's abundant grace in Christ. Kaya kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang Kristiyano, madali sa iyo ang bagay na ito. Yung sacrificial giving, madali para sa iyo. Pero sa mga hindi nakaranas na pagkalooban ng kaligtasan, ubod nito ng hirap gawin. At kung gagawin mang magbigay, nabibigatan, napipilitan, at hindi bukal sa kalooban. Let us go again to the reflection questions. Naipangako ko po sa amin pong doctrinal class kagabi, na simula sa araw na ito, sa ating pag-aaral dito sa TNP, magbibigay ako lagi ng reflection questions. Kasi para magamit nga ito sa mga Bible study, magamit ito sa mga small group, at least meron na kayong mga ibabatong tanong na pwedeng pagbulay-bulayan. So, ano po ang tanong? How does Christ's sacrifice shape your view of giving? Papaano yung pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus ay hinubog ang iyong pagkakaloob? Do you see generosity as a response to the gospel, or it is just a religious duty? Third, what changes can you make to ensure your giving is gospel-centered at hindi napipilitan lang? Amen? Napuntahan po natin ang pang-apat na punto. How should we give? Paano ba tayo dapat magbigay? Sa ating pong binasa na mga talata, may mga panuntunan tayong makikita. Una, let us give sacrificially. True giving is not about comfort, but about faith. Nang tatakas na po sina Moses sa Egypt papunta sa ilang, nakikipag-compromise ang paraon nang sabi, Moses naman, sasamba lang pala kayo sa Diyos nyo, huwag na kayong umalis, dito na lang sa Ehipto. Hindi pumayag si Moses.
may lugar kung saan dapat doon sambahin ng Diyos. Alam niya na hindi uubrang sumamba sa Ehipto dahil maiimpluwensyahan sila ng mga pagsambang ginagawa ng mga Egyptian sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, ang sabi ni Paraon, sige, kung ayaw mo, sige, humayo kayo, pero mga lalaki lang, iwanan nyo mga bata at iwanan nyo mga babae. Pumayag ba si Moses? Hindi. Sapagkat kung sasamba sa Diyos, kailangan buong sambahayan ang sasamba. Amen? Pilitin ninyo ang ama ng tahanan sumamang sumamba. Pilitin ninyo ang mga bata na bata pa lang matutong sumamba. Pangatlo, ang sabi ng Paraon, sige, papayagan ko na kayo. Pero, iwanan ninyo ang inyong mga alagang hayop. Humayo kayo, but your animals must stay in Egypt. Pumayag ba si Moses? Hindi. Bakit? Kasi we cannot go to worship the Lord empty-handed. Dadalahin namin ang aming mga tupa, ari-arian, dahil kami ay maghahandog sa Diyos. Kaya mga kapatid, nung lumabas na ang mga Israelita sa Ehipto, dala-dala nila ang kayamanan ng Egypt na kanilang na-acquire. At ito ay gagamiting paghandog kay Yahweh. Ang problema, nung nasa ilang na sila, yung kanilang mga utak na impluensyado ng Ehipto, yung dapat ihandog kay Yahweh, ay ginawa nilang Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng gintong baka mula sa kanilang dapat ihandog kay Yahweh. Nakuha niyo po mga kapatid, true giving is not about comfort, but about faith. So, tanong, does my giving reflect my trust in God? Second, give cheerfully. Ito yung 2 Corinthians 9:7. God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang nagkakaloob ng masaya. If we view giving as a burden, we miss the joy of partaking in God's kingdom work. Amen? And third, we give worshipfully. Giving is a part of our worship, not just a duty. It is an act of gratitude, acknowledging that all we have belongs to God. Amen? Now, another reflection questions. 1. Oy, wala pala. Hindi ko pala naisulat. Anyway, sa ibang pagkakataon na. Tingnan natin po mga kapatid yung warning. Final warning. Trusting in wealth versus trusting in God. Sino ang ating pagtitiwalaan? Most of the time, yung mga tao nagfe-fail sa pagiging mabuting katiwala because they trust more in riches. They trust more in their wealth. Kapag marami ng kayamanan, katulad nung lalaki sa Luke chapter 12, ang sabi niya, kaluluwa, may sapat ka ng kayamanan, hindi na mauubos yan. Kasi giniba niya yung luma niyang kamalig, nagtayo siya ng mas malaking kamalig para imbakan ng kanyang kayamanan. Ano sabi niya sa kanyang kaluluwa? Kaluluwa, eat, drink, and be merry. Na para bang dahil marami ka ng kayamanan, pwede ka nang kumain, magpakasaya, at ano yan? Uminom, kumain, at magpakasaya. Pero ano sabi ng Panginoon? Hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Yung yaman mo, mapapakanino kaya yan? Kaya sinasabi ng Biblia, huwag tayong mag-ipon ng yaman dito sa lupa kasi dito may mga magnanakaw, may tulisan,
mayroong mga kalawang, may tanga na pwedeng sumira sa ating mga yamang panlupa. Sinabi ng Biblia, what shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? So, ito yung contrast. Ang pagtitiwala sa yaman o pagtitiwala sa Diyos. Many trust their possession instead of God. The rich young ruler in Mark 10 walked away from Jesus because he valued wealth more than God. The widow, though poor, was rich in faith. Sabi ng Proverbs 11:28, whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. Now, eto another reflection questions. Is there anything in your life that you trust more than God? Meron ba sa buhay mo na pinagtitiwalaan mo higit kaysa sa Diyos? How does your view of money and possessions influence your spiritual life? And what practical steps can you take to cultivate greater dependence on God? I-conclude na natin ang ating pag-aaral. Anong iiwanan nating pamana? Let us leave a legacy of trust. Maraming nagkaloob nung araw na yon na nakita ng mga tao, na nakita rin ng Panginoon. Pero ang babaeng balong ito, the widow's gift, reminds us that true generosity is not about wealth, but about faith. Bilang final exhortation, may we give not from obligation, but from faith in God's provision. May we reflect Christ who gave Himself completely for us. And may our giving be an act of worship, trusting that God will supply all our needs. Philippians 4:19. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain kayo ng Panginoon at Soli Deo Gloria, mga minamahal kong mga